So I just wanna tell you my story kung paano ako nag-start as a virtual assistant. I did not have any experience sa pagiging VA. My only work experience was yung sa pagko-call center ko for almost 2 years. After a while na nag-aral ako about virtual assistant, nag-start na akong mag-send ng application sa online jobs at PH. So I actually created my online jobs PH account. In-optimize ko yung profile ko by answering yung mga test nila doon and uploading yung mga results. After na-verify na yung account ko, doon ako nag-start na mag-send ng applications. Nung nag-a-apply ako, hinanap ko lang talaga yung mga jobs na alam kong kaya kong gawin. Naghanap ako ng mga jobs na calling kasi yun lang yung parang confident ako na meron na akong skill. Even though wala pa talaga akong direct experience sa online job, yun na yung hinanap ko talaga para hindi sayang yung time and effort ko sa paghahanap ng jobs at pag-send ng application. So, nung nahanap ko yung isang job, yung hanap niya is yung cold caller. Real estate investor siya sa Ohio. Pag-apply ko is very, very short, very direct. And I actually mentioned, naging honest ako sa work experience ko. I told him na even though wala pa akong experience directly sa cold calling, I already have some calling experience sa call center work ko before. So ayun, hindi naman ako nag-expect. Patuloy lang ako sa pag-a-apply. But then, I got a response from the client actually and then nag-set up siya ng interview with me and then pagkatapos ng interview, parang gusto niya i-try muna yung skills ko. Yung naging usapan namin is i-train niya ako for free. So, walang bayad yung training. So, yung napag-usapan namin is 1 month and then after 1 month, doon na ako maa-accept if magustuhan niya yung performance ko and then if ma-hire nga niya ako, doon niya na lang ako babayaran doon sa mga training na ginawa namin. Risky siya for me but since gusto ko nga ng experience, willing naman si client na i-train ako, so nag-go na lang ako. So, did my best para ma-impress ko si client kasi nga first ever client ko yon. But then after 2 weeks, nagpa-testing siya na magtawag na ako ng mga leads. 10 numbers lang yung binigyan niya sa akin. Nung tinawagan ko yung 10 numbers, dalawa lang yung sumagot. Pero yung isang call, yung first call is very short and sweet. Pero nagustuhan niya naman yung pagkakasagot ko. Tapos yung pangalawang call na merong sumagot, medyo hindi, kahit hindi naman interested yung tinawagan namin, I was actually able to follow the script yung tinuro niya sa akin and then I was able to really nasagot ko naman ng maayos and ayun, nagustuhan ni client. After that, he actually decided na parang ready na ako and he hired me and then binayaran niya na yung mga time na nag-training kami. Ayun siya yung story ko guys. Maghanap na lang kayo ng paraan, maging madiskarte kayo whenever you are looking for clients, you're sending applications. Kailangan yung tandaan, especially now na marami talaga kayong competition, talagang maghanap kayo ng way or magkaroon kayo ng strategy para mag-stand out yung application ninyo. Marami ng mga tutorials, marami ng mga resources online na available so you just have to really find them and aralin nyo and i-apply nyo agad-agad para hindi mawala yung momentum ninyo. So if you have any other questions, let me know in the comments and make sure to follow me if hindi ka pa naka-follow para ma-update ka sa mga future tutorials and tips natin.